Clinically brain dead. Yan ang ngayon ang lagay ng isang batang lalaki matapos sumabog ang kanyang inipong pulbura. Ang kaibigan naman niya, naputulan ng mga kamay at tinanggalan na po ng mata. Umiigting po ngayon ang panawagang ganap ng ipagbawal ang mga paputok dahil sa peligrong dala nito, gaya sa Tarlac, kung saan bigla na lang sumabog ang mga nakumpiskang paputok. Saksi si Chino Gaston. Bago pa man masunog sa isang malalim na hukay, sumabog na mga nakumpiskang paputok ng mga otoridad sa Tarlac. Agad itong binomba ng tubig ng mga nakaantabay na bombero. Wala namang nasaktan sa insidente, pero di lang mismong mga paputok ang delikado. Maging ang pulburang galing sa mga sumabog ng paputok, peligroso. Katunayan ng magkaibigang John Kenneth Deniega at Mark Jason Goto sa barangay Balong Bato, Quezon City, nasabugang kahapon ng inipon nilang pulbura. Kuha ang cellphone videong ito ng pagsugod sa kanila sa ospital. Ilang minuto matapos silang masabugan. Ang lakas ng pagsabog, lumikha ng malaking bitak sa sementong inupuan ng mga bata. Maging ang mga kalapit na bahay na yanig. Kwento ng mga saksi, madaling araw pa lang ng January 1, iniipon na at sinisiksik na sa lata ng dalawang bata ang pulbura ng mga hindi sumabog na paputok. Biglang may sumabog na gano'n na malakas. Tapos nung may sumabog po, lumabas kami. Kasi yumanig din po yung bahay namin. Buong looban po namin na yanig. Clinically brain dead ngayon sa MCU Hospital sa Caloocan ang 11 taong gulang na si John Kenneth. Nagtamo siya ng maraming sugat sa katawan at natanggal ang bahagi ng balat sa kanyang noo, mukha, mga braso, dibdib at tiyan. Clinically, he was found to be brain dead through our clinical examinations. We're not hoping for the worst, and his survivability is very poor and his chances of survival is very slim. Pero his vital organs like the heart, lungs, his kidneys are monitored and are functioning. Ang kaibigan namang si Mark Jason, naputulan ng dalawang kamay at tinanggalan ng mata. Sinusuri pa siya ngayon sa ospital. Dahil sa nangyari, sinusuportahan ng mga kaanak ng mga biktima ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang pagbebenta ng mga paputok. Dapat talaga ipagbawal nila yung paputok na yan. Dahil sa tignan sa nangyaring yan, bata talaga ang naapektuhan. Dahil ang bata talaga, hindi mo masasabi yung kalikutan yan eh. Sa Calauan, Laguna naman, patay rin ang isang lalaki matapos maputukan ng bombshell sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Davao del Norte, nasunog naman ang mukha ng isang batang naputukan ng kanyang boga. Ligtas na siya sa ngayon. Sa kabila ng pinaigting na kampanya ng mga otoridad kontra paputok, ayon sa DOH, mahigit 900 na ang mga naputukan sa pagsalubong sa 2014. Mas mataas yan kumpara sa bilang na naitala sa parehong panahon noong pagsalubong sa 2013. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.